merong potensyal na magbago ang buhay ng tao kapag meron siyang pangitain. Pero ang vision, kahit na siya ay mahalaga, kung wala itong, hindi ito nalakipan ng pananampalataya, kung ito ay, ang vision ay nananatili lamang sa loob, that is only as good as nothing. Hindi siya nakaka-apekto, hindi siya nagiging pagpapala. Kasi nasa loob lang. Ang vision is intended na mag-manifest on the outside. Yun yung intensyon ng Panginoon, kaya nga tayo binibigyan ng vision para mag-manifest at makita natin ang resulta nito sa labas. Doon pumapasok ang pananampalataya. Without faith, hindi nagkakaroon ng kingdom progress. Ang tunay na progress sa kaharian ng Diyos ay pinapangyari ng pananampalataya. Nais kong i-exhort muli, ika nga, bilang reminder, because I believe na itong isi-share ko sa inyo ay nagbahagi ko na parang a year ago. Last year ay atin itong tinalakay, subalit nais kong balikan ito upang magbigay ulit ng hamon sa bawat isa sa atin at magpaalala. So, isi-share ko sa inyo, ibabahagi ko ang 3 bagay or 3 important keys to progress in the plan of God. Ang plano ng Diyos sa buhay natin ay lumago sa pagkakilala sa Diyos, lumago tayo sa plano ng Diyos sa buhay natin at hindi lamang tayo lumago sa pagiging relihiyoso. Ibig sabihin na lumilipas lang ang panahon, ang lumilipas, uma-attend naman tayo ng church, pero hindi tayo lumalago. Right? Hindi yon ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Of course, maganda na rin na nakikita tayo sa church linggo-linggo, ang iba nga hindi pa. Right? Pero maganda na din na nakikita tayo sa church linggo-linggo, nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Subalit kung ganun lang ang nangyayari sa atin at linggo-linggo nasa church tayo, subalit hindi tayo nakikitaan ng paglago, hindi yon ang kalooban ng Diyos. So ang tanong, lumalago ba ako kada linggo? Mas nalalakaran ko ba ng higit ang plano ng Diyos sa buhay ko? Mas nakikilala ko ba siya ng mas malalim sa buhay ko? Mas nakakapagtiwala ba ako ngayon sa Kanya ng higit kaysa ng mga nakaraang buwan o taon ng buhay ko? Mas nakikilala ko ba siya na siya ay matapat at hindi niya ako pababayaan? Na kapag ako ay lalong nagtitiwala sa Kanya, ang Diyos ay hindi niya ako pababayaan. Amen. Lumalago ba tayo sa ganon? Kasi yun yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Kasi pinapalago ka niya upang ikaw ay magamit para magpalago. Anong goal ni Lord? To work in us. Gumawa dito sa loob natin. The Lord, He wants to work in us so that He can work through us. So gumagawa siya sa buhay natin upang ang Diyos ay makagawa sa pamamagitan natin. Amen. So pinalalakas niya tayo ng pinalalakas upang tayo ay magamit niya upang magpalakas sa iba. Katulad ng pagpapalain ka ng Diyos, hindi lamang upang magmalaki ka, kundi pagpapalain ka ng Diyos upang ikaw ay maging pagpapala. Amen? Amen. So ang Diyos ay gumagawa sa atin. God is working in us so that He can work through us. Because His plan for our lives is to progress. So 3 important keys, 3 mahalagang susi upang tayo ay mag-progress o umusad, lumago sa plano ng Diyos sa buhay natin is number 1, vision. Everybody say vision. Vision. So, tatalakayin natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng vision. Uunahin ko na siguro, ang vision is a mental or inner picture of the future. So yun yung vision. Pangitain sa loob mo, hindi mo man nakikita sa panlabas, kundi nakikita mo sa loob mo, inner picture of yung future mo. Yung, i-quote ko lang yung sinabi ni Miles Monroe. Sabi ni Miles Monroe, I think that the greatest gift God ever gave man is not the gift of sight,
but the gift of vision. Sabi niya, palagay ko, sabi niya ni Miles Monroe, ang pinakadakilang kaloob na ibinigay ng Diyos sa tao ay hindi yung pagkakaroon ng paningin sa mata, kundi ang pagkakaroon ng vision o pangitain sa loob. Sight is a function of the eyes. Yung paningin ay function siya ng mata. But vision is a function of the heart. So halimbawa, ang vision na ito, ang mga matang ito ay nalilimitahan. Halimbawa, kung titignan natin ito, katulad ng nabanggit ko na sa inyo nung nakaraan, at inuupahan na natin ito ngayon, yung kabila. Right? At kukunin na natin, umpisahan na natin gagawin yan bukas. Pero kung paplanuhin mo siya, hindi mo mapaplano kasi hindi mo siya lubos na maplano kasi nga merong pader, hindi mo makita kung ilan doon ang mailalagay na upuan. Amen po ba? Pero once na nailagay mo sa vision mo ang kabila, pwede mo siyang pagplanuhan kahit na merong may nakikita kang pader. Amen. Kasi ang vision ay tumatagos. Halimbawa, itong mata natin, hindi siya nakakatagos sa mga pader, limitado. Hindi mo makita yung 7-Eleven sa mata. Pero makikita mo ang 7-Eleven sa loob mo. Hindi po ba? Totoo po ba yun? Hindi nyo nakikita yung bahay ninyo dito sa CEA kasi hindi abot. Pero ang vision nyo sa loob, kaya nyo makita ang bahay nyo. Amen. So alin yung mas dakila sa kanila? Yung sight o yung vision? Amen. Yung vision, kasi nakakatawid siya, mas malawak ang kanyang nakikita. In fact, walang limitasyon ang vision mo maliban doon sa kaya mong i-imagine. Yun yung vision. Ayon kay Miles Monroe. Ang sabi ng isa pang quotation, ni Peter Marshall, sabi niya, "Give us clear vision that we may know where to stand and what to stand for." Kapag may vision ka, malinaw na pananaw o vision, pangitain, ika nga, alam mo kung ano ang tinutungtungan mo, tinatayuan mo. Kasi sabi niya, because unless we stand for something, we shall fall for anything. Maliban na ikaw ay may tinitignan, pangitain, tinatayuan na gusto mo mangyari, madali kang pabagsakin ng mga pangyayari sa buhay mo kasi wala kang paninindigan. Wala kang tinatayuan, wala kang gustong mangyari. Right? So babagsak ka lang. You will fall for anything. But if you know you have a clear vision, halimbawa sa pamilya mo, meron kang nais na marating na ganito, sa mga anak mo halimbawa, sa ministry, kaya mong tayuan, matatayuan mo. Amen. Kung meron kang malinaw na pangitain, halimbawa binigyan ka ng Diyos na ganito ang gagawin ko, sinabi halimbawa sa iyo ng Panginoon that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. So you stand on that word. Amen. Because vision is a product of words. Amen. At dito sa loob, ang nakikita mong ito, dito sa loob, bibigyan ka ng Panginoon ng vision sa pamamagitan ng salita. Kapag ikaw ay merong pangitain, na kinita mo na inilagay ng Panginoon sa puso mo, halimbawa, patungkol sa iyong pamilya, patungkol sa ministry, patungkol sa buhay mo, yun yung natatayuan mo. Naninindigan ka doon at hindi ka natitinag. Kasi kung wala kang pangitain, wala kang vision, halimbawa, you will fall for anything. Anumang bagay, makakapagpatumba sa iyo, makakapangpahina sa iyo, at mawawalan ka ng pag-asa. So kapag meron kang vision na nakikita mo, meron kang idea na ganito ang mangyayari. So mahalaga na meron kang isang magandang bagay na nakikita sa iyo. Amen po ba? Again, bullet point number 2, vision is the thing inside us that guides us. Ito yung nagpapatakbo sa atin. It creates a desire to grow and improve. Vision ang nagbibigay sa atin ng desire pag nanasa na tayo ay lumago at mag-improve. Kasi kung walang vision, mananatili ka na lang sa kung nasaan ka. Amen. Na hindi ka na mag-i-improve. Kapag wala kang vision. Kung maraming mga tao, halimbawa, yun yung mga dahilan kung bakit maraming mga tao
na makikita mo dati ang sisigla sa paglilingkod. O kahit na hindi sa paglilingkod, masigla sa buhay. Alba, yung mga kabataan, masisigla sa buhay kasi marami pa sila nakikita. Magkakaroon ako ng asawa. Magkakaroon ako ng mga anak. Masigla sa buhay. Pero ang matatanda na, wala na sigla. Kasi wala na nakikita sa loob. Ang nakikita nila, yung ano na lang, hindi ko na babanggitin, pero nakikita nila yung pababa na lang. Amen. Kasi wala na silang makita, wala na sigla. Wala na yatang mangyayari sa buhay ko, ganito na lang ako, right? Pero kung mabubuhay ang vision mo, marami pang mangyayari sa buhay mo. Kaya kahit si Abraham ay pinakitaan ng Panginoon ng pangitain. Nung siya ay 95 years old. Amen. Binigyan siya ng Panginoon ng pangitain. Kahit si Sarah ay baog. And I think, hindi lamang sa plano ng Diyos para kay Abraham, kundi nasulat ang mga bagay na ito upang turuan din tayo ng leksyon o ng aral na kahit tayo ay matanda pa, kapag tayo ay kinausap ng Panginoon, binigyan tayo ng salita ng Diyos, kaya pang magbago ang buhay mo. Amen. 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 Kaya meron tayong mga talata na nagsasabi sa atin, we will live, we will not die, and we will see the glory of the Lord, or we will see the goodness of the Lord in the land of the living. Yun yung mga salita ng Diyos na kailangang ilagay sa puso. Amen. Amen. Vision brings us flashes or glimpses of what is possible. Nagiging posible ang mga bagay na imposible kapag meron kang vision. Nagkakaroon ka ng idea. Amen. Nasa isip mo yan, inner picture. Ulitin ko ulit, maraming mga kahit mga mananampalataya na nawala na ng apoy, wala ng passion. Kasi wala ng vision. Ang vision ang nagbibigay ng passion. Amen. Malalaman mo ang isang tao na nawawalan na ng passion sa paglilingkod, sa kung ano pa man, kasi wala ng vision. Wala na masyadong nakikita pa ng magagandang bagay na maaaring mangyari sa future. Vision is when architect dreams of new building and design. So sa mga architect, vision ang nagbibigay sa kanila ng pag-iisip at pagpaplano, nagagawa ko ng isang magandang design, isang mas magandang building, nahihigitan ko itong building na ito. Amen. Vision ang nagbibigay sa kanila noon. Amen. Vision din ang magbibigay sa atin ng pagnanais na mag-improve, na pagnanais na lumaki. Amen. Vision din ang magbibigay sa atin ng mga posibleng mangyari na mababago ang stage, gaganda yung ganito. Amen. Mas maraming tao ang pupunta, mas magiging pagpapala tayo. Amen. Vision yun. Amen. Praise the Lord. So kung natalakay natin nung nakaraan, halimbawa, yung tinalakay natin nung nakaraan, yung 3 gateways into the human spirit. Vision lahat yun na inilalagay ng Panginoon sa loob natin, na nakikita natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pero talakayin natin why vision is important sapagkat ayaw kung humaba tayo dito. 3 bagay ito. Pero nasa vision tayo. Bakit mahalaga ang vision? 4 na bagay kung bakit mahalaga ang pangitain o vision. Vision shows us where we are headed. Ang vision ay nagpapakita kung saan ka papunta. Ang tanong, nakikita mo ba kung saan ka papunta? For example, ang buhay mo ngayon. Saan mo nakikita? Saan papunta ang buhay mo? Meron ka bang destiny na nasa isipan mo kung ano ka ngayon? Ang buhay mo ano ngayon after 2 years? 2 years from now. Saan mo nakikita ang sarili mo 2 years from now? Nakikita mo ba na lumalago ka ng higit? Ginagamit ka ng Panginoon ng higit? Amen. Nanilalakaran mo ang plano ng Diyos sa buhay mo ng higit? Na mas umaayos ang pamilya mo? Amen. Na kung meron mang mga pagkakamali in the past, umaayos siya sa ngayon? Mas umaayos?
Saan mo nakikita? Nakikita mo ba na ikaw ay magiging pagpapala pa sa pamilya mo? Na darating sa loob ng 2 taon, kung ngayon wala akong kinikita, na wala akong naibibigay sa asawa ko, o hindi ko napapakain ng mga anak ko, halimbawa, 2 years from now, gusto ko na ganun ang mangyari. Amen. May nakikita ka ba na sa ngayon, sinasabihan ka lang na, wala ka nang ginagawa, ganito ka na. Right? Hindi ka nagiging pagpapala. 2 years from now, kaya mo bang tignan ang sarili mo na nagbibigay din sa kanila? Vision shows us where we are headed. So magpapakita siya, yun ang kahalagahan ng vision. Kasi bibigyan ka niya ng desired result na tinatawag. Desired result. Yung gusto mong mangyari. So mahalaga, kasi hindi ka limitado. Amen. Kung physically, halimbawa, sa ngayon, financially, wala kang trabaho. So hindi ka talaga makakapagbigay sa kanila. Sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo, hindi. Wala kang kakayanan. Pero kung meron kang vision na na-envision mo, amen, at malakas ang vision mo, 2 years from now, makakapagbigay ako sa inyo kahit paano. Right? So merong nagda-drive sa'yo. Nagbibigay ng direksyon para mangyari ang dapat mangyari. Amen. As leaders, we need to look forward and see where we are going if we want to see progress. Tayo, again, hindi lamang bilang leader sa church, hindi lamang sa company, pero sa ating tahanan. Halimbawa, as leaders, we need to look forward and see where we are going. Saan tayo papunta nito? Ano nang kahinatnan natin ito kung magpapatuloy ito? Right? So kung meron tayong mga hindi magandang nakikita na maaaring kahinatnan ng mga pangyayari sa ngayon, then we have the ability to change kung anong nakikita natin. Amen. Pwede nating palitan ng magandang pangitain para meron tayong progress na nakikita. Amen. Genesis chapter 13 verse 14 to 17. And the Lord said to Abram, after Lot had separated from him, lift up your eyes now and look from the place where you are. So ito'y naghiwalay sila ni Lot. Naghiwalay sila ni Lot. At pinapili niya si Lot. Kasi sabi niya, huwag na tayo mag-away. Kung anong pipiliin mo, kung pupunta ka sa kanan, kukunin ko yung kaliwa. Pero kasi kailangan nila maghiwalay sa dami na ng kanilang mga ari-arian at mga tupa. So pati nag-aaway-aaway na yung kanilang mga alipin. So sabi ni Abraham, huwag na tayo magkaroon ng alitan pa. Maghiwalay tayo ng mapayapa. Sabi niya, pumili ka. Kung ikaw ay pupunta sa kanan, pupunta ako kaliwa. Kung pupunta ka ng kaliwa, pupunta ako ng kanan. So dito na naghiwalay na sila. Pinili ni Lot yung maganda, yung Jordan, well-watered, ayon sa laman. So nag-decide siya according to the flesh. At alam niyo kung babasahin ninyo yan, kung saan napunta si Lot, di ba? Saan napunta si Lot? Sa Sodom and Gomorrah. At anong masama, Pastor, kung napunta si Lot sa Sodom and Gomorrah? Tingnan mo naman ang nangyari sa Sodom and Gomorrah. Sinunog ng Panginoon dahil sa kasamaan. At hindi lang yon ang naging masakit pa. Ang naging pamumuhay ng mga taga Sodom and Gomorrah ay na-adapt ng pamilya ni Lot. Kaya nung si Lot ay nalasing, anong ginawa ng dalawang anak? Na-adapt ang pamumuhay. Kasi nagdesisyon ng naayon sa paningin o sa laman. Anyway, nung nagkaiwalay na sila, sabi ni Abraham, sabi ng Panginoon kay Abraham, tingin ka, tumingala ka. Sabi niya, look now, lift up your eyes and look from the place where you are, northward, southward, eastward, and westward. Sabi niya, tingin ka sa likod, sa harap, sa kaliwa, sa kanan. Sabi niya, tingnan mo, sabi niya. Kasi sabi niya, and westward. Verse 15, for all the lands which you, what's the next word? All the land which you see. Ay, importante yan. All the land which you see, I give to you. Ang lahat ng mga nakikita mo, sabi niya, tumingin ka, kaliwa, kanan, likod, harap. Kasi ang lahat ng mga nakikita mo, ibibigay ko sa'yo.
Sabi niya, and verse 17. Sabi niya, verse 17. Arise. What's the next word? Walk in the land through the length. So sabi niya, nakikita mo, tumingin ka sa kaliwa kanan, harap likod, kasi ang lahat ng mga nakikita mo, ibibigay ko sa'yo. Tapos sabi niya sa 17, tayo ka, arise. Walk in the land. Lakaran mo yung mga nakita mo. Ang principle dyan, ganito, hindi mo malalakaran ang hindi mo nakita. Amen. O ibig sabihin, kung ano ang hindi mo nakikita, hindi mo kayang lakaran. Bago mo malakaran ang isang bagay, kailangan mo muna itong makita. Ay? Bago mo maranasan sa buhay mo ang isang bagay, kailangan mo muna itong makita sa loob mo. Amen. Amen? Narito po ba kayo? Ganon kahalaga ang pangitain. Ganon kahalaga ang vision. Kaya nung si Abraham ay dinala ng Panginoon, nang pinangakuan ng Panginoon si Abraham, sabi niya, bibigyan kita ng maraming anak. Sabi niya, anong maibibigay mo sa aking Panginoon? Tingnan mo nga, wala akong anak. Meron akong isang anak, si Eliezer. Anak ko kay Hagar. Sabi niya, look, sabi ni Abraham. Kaya nilabas siya sa Panginoon doon sa Genesis chapter 15, yung kinikwento ko. Nilabas siya ng Panginoon doon sa 10, kung nasaan siya. At sinabi ng Panginoon sa kanya, look now toward heaven. Tumingin ka sa itaas. At bilangin mo yung mga bituin. At siguro sabi ng Panginoon, bilangin mo mga bituin. Kung kaya mong bilangin yan, yun magiging kasing dami niyan ang mga anak mo. Anong ginagawa ng Panginoon? Binibigyan siya ng pangitain. Binibigyan siya ng vision. Kasi kung walang vision, hindi mo mapapanampalatayanan, hindi mo malalakaran. Amen. Number 2, vision provides motivation and inspires us to keep us going. So nagbibigay ng motivation din ang vision. Kapag may vision ka, mamamotivate ka. Kapag wala ka ng vision, hindi ka mamamotivate. Nag-i-inspire siya to keep on going. Yun ang nagbibigay ng kalakasan para magpatuloy ka. Amen. As leaders, we need to keep the end result in mind. So mahalaga yan siya. Meron tayong end result sa mind natin. Dapat meron kang end result sa buhay mo. Meron kang nakikita. Anong gusto mo mangyari? Kaya sinasabi ko sa inyo, sinasabi natin, 2 years from now, anong nakikita mo? What is the end result na nakikita mo? Kahit 2 years lang. Konting paglago lang. Anong nakikita mo? Dapat mo makita ang end result. Kung hindi mo man makita after 2 years, so for example, wag mong bunutin. Ang pinanampalatayanan mo, hindi pa tapos. Amen. May dagdag ko lamang ito. Bago tayo magpatuloy, may dagdag ko ito. Siguro isang pagtuturo din sa atin, this is personal, na kung meron tayong pinapanalangin at desire sa Panginoon, ipanalangin niyo yung end result, yung gusto niyong mangyari. Pabayaan niyo ang Panginoon sa proseso. Kasi minsan, kapag nananalangin tayo, nakapaloob sa panalangin natin yung proseso kung paano gagawin. Nasusundan po ba ninyo ako? Halimbawa, may nakikita tayo na gusto nating makatulong sa ministeryo o gusto nating matulungan yung ating asawa. Yun lang yung panalangin mo. Lord, gamitin mo ako na maging pagpapala. Pabayaan mo yung proseso. Hintayin mo kung paano ka i-lead ni Lord. Amen. Ang problema sa atin, gusto natin ipanalangin yung ganito, Lord, gusto kong makatulong ito. Kaya ibigay mo sa akin ang trabahong ito. Kasi gusto kong makatulong. Nasusundan po ba ninyo ako? Pabayaan ninyo na, Lord, gusto kong makatulong. Huwag na yung meron kayong nasa isip na trabaho. Muna. Amen po ba?
Kasi malay ninyo, hindi yan ang kalooban ng Panginoon na trabaho. Yun yung pinanampalatayaan ninyo. Na-prostrate kayo. Ang tawag dyan, you will hurt your faith. Amen. Masasaktan kayo. Ang mangyayari sa inyo, mapuprostrate kayo at magtatanong kayo kay Lord. Sa pananalangin ninyo, bayaan ninyo manalangin kayo ng mga ayon sa salita ng Diyos, yung mga gusto niyong mangyari. Pabayaan ninyo yung proseso. Sa proseso, hintayin ninyo kung ano ang proseso na ibibigay sa inyo ng Panginoon. Yung instruction. Make sense? Yes. Minsan, di ba? Minsan, Lord, yung pamilya ko, ipoprovide ko ayon sa iyong kalooban, di ba? Kaya Lord, maghahanap ako ng trabaho. Oh, wait muna. Baka naman hindi yun ang paraan para i-provide mo yung pamilya mo. Baka lang. Of course, maaaring pagtatrabaho. Amen. But my point is, pabayaan niyo yung proseso. Lord, gusto kong makasama ang pamilya ko. Kaya pupunta ako sa ganito. Pabayaan mo muna yung punta doon. Right? Pabayaan mo muna na, Lord, gusto kong mabuo ang pamilya ko. Yun lang muna. Huwag mo nang isipin na mag-abroad ako, Lord, para mabuo ko yung pamilya ko. Huwag muna. Huwag. Yung mabuo lang ang pamilya, kung i-lead ka ni Lord sa pag-abroad, then mag-abroad. Pero ang point ko, huwag niyo muna ipapanalangin yung proseso. Pabayaan niyo. Anong kailangan natin pangalawa? Ang kailangan natin ay sama-samang pananampalataya. We need to release our faith. Amen. Magre-release tayo ng pananampalataya sa Panginoon. Na pangyayarihin niya ang vision na gusto niyang mangyari. Kasi ang vision, gaano man ito kahalaga, nakita natin, natalakay natin ang kahalagahan nito, kahit na pinutol na natin. Pero ang kahalagahan ng vision, gaano man siya kahalaga, ang makikita nyo na merong potensyal na magbago ang buhay ng tao kapag meron siyang pangitain. Pero ang vision, kahit na siya ay mahalaga, kung wala itong, hindi ito nalakipan ng pananampalataya, kung ito ay, ang vision ay nananatili lamang sa loob, that is only as good as nothing. Kung halimbawa nakikita mo buhay mo na magbabago ako. After 2 years, magiging ganito ako, magiging pagpapala na ako, makakapagbigay ako sa kanila. Kung yun lang ang nakikita mo at hindi nag-manifest, hindi mo pinangyari sa buhay mo, parang wala lang din yan. Hindi siya nakaka-apekto, hindi siya nagiging pagpapala. Kasi nasa loob lang. Ang vision is intended na mag-manifest on the outside. Yun yung intensyon ng Panginoon, kaya niya tayo binibigyan ng vision para mag-manifest at makita natin ang resulta nito sa labas. Amen po ba? Doon pumapasok ang pananampalataya. Na tayo ay mananampalataya. Hihingiin natin sa Panginoon ang dapat hilingin, ang resources na kailangan. Amen. Ang tao na kailangan, ang karunungan, ang kalakasan, at ang lahat ng kinakailangan natin upang mapangyari yung vision na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen. So we need faith. Because without faith, hindi nagkakaroon ng kingdom progress. Ang tunay na progress sa kaharian ng Diyos ay pinapangyari ng pananampalataya. Walang tunay na progress o pag-usad. Katulad ng kung papaanong walang tunay na pagbabago sa isang tao nang wala ang salita ng Diyos, ganoon din. Na walang tunay na pagbabago sa buhay ng tao kung walang pananampalataya. At ang pananampalataya ay laging nakabase sa salita ng Diyos. Ang ikatlo na kailangan natin, partnership. We need partnership and we need teamwork. Pwede mong sabihin yan, ang partnership is divine relationships. Ang ibig sabihin ng divine connection, bubuksan ko lang ito sa yung Ecclesiastes chapter 4 verse number 12 lang. 12. Example lang ito ng divine connection. By yourself, you're unprotected. With a friend, you can face the worst. Natalakay na rin natin ito, better together. Pero gusto kong pansinin ninyo ito,
Can you round up a third? A three-stranded rope isn't easily snapped. Yun lang gusto kong pansinin ninyo kasi tutukuyin ko yung divine connection. A three-stranded rope isn't easily snapped. Sa Tagalog yan siya, ang lubid na may tatlong pilipit na hibla, at di ba lubid, tatlo, pag tatlo, meron dalawa lang, di ba, ng mga lubid. Madali siyang gupitin, putulin, pero ang lubid na merong pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. Ang tawag ko dyan, divine connection. Bakit siya naging divine connection? Kasi halimbawa, parang sa kasal, ang dalawang tao na pinagsama, ang isang lalaki at isang babae na pinagsama, dalawang hibla. Madaling malagot. Pag sinabi nilang, humihilig ka pala, hindi ko alam. Pwede silang mag-file ng divorce. Merong nangyaring ganyan sa US. Nagpakasal, dalawang celebrity. Kinabukasan, nag-divorce. Alam niyo kung anong dahilan? Yung paghihilig ng lalaki. Nag-file yung babae ng divorce. Oh, totoo po yan. Pero anyway, pwedeng yung dalawang hibla, sa pagsasamahan, madali siyang malagot. Madaling, ayoko na sa'yo. Hindi pala ikaw yung nakilala ko. Ang ganyan pala ugali mo. Pwede siyang madaling mawala. Kaya dapat sa kasal, ang merong third party na involved. Ang third party, ang Panginoon. Yun yung tinatawag na divine connection. Ang divine connection, para sa akin, laging nasa gitna si Lord. At hindi lamang ito sa mag-asawa, sa pagkakaibigan. Pagkakaibigan. Halimbawa, magkaibigan kami ni Brother Joven. Kung kami lang, laman lang sa laman yan siya, madaling mawasak, madaling masira. Umutang lang ako kay Brother Joven, halimbawa, sira na. Right? O umutang siya sa akin, sira na. Kasi alam niyo, ang utang, nakakasira ng magkakaibigan yan. Right? Kung umutang sa isang tip, kapag mayroon kayong kaibigan, umutang sa inyo, huwag na ninyong pautangin. Ibigay lang ninyo. Ibigay na lang ninyo kung may kakayanan kayo. Kasi pag umutang yan, malamang hindi ka mabayaran. Sira na yung pagkakaibigan ninyo. Maraming nangyari yan. Yung relasyon ng mga relasyon ng tindahan at customer. Kapitbahay. Magtitinda ang kapitbahay, magtatayo sa tindahan. Ay, mangungutang yung kapitbahay. Pag hindi mo pinautang, galit. So, galit na kayo. Right? Pag pinautang mo naman, makikita mo yan siya, doon na yan sa likod dumadaan. Hindi na dadaan sa'yo. Sira na naman ang pagkakaibigan ninyo. Right? Kung ang kaibigan ninyo mangutang sa inyo, halimbawa, pahiramin mo na lang. Ibigay mo na lang kung kaya mo. Right? Madami ng mga kaibigan na nawasak niya yung utang. Pero anyway, halimbawa, sa pagkakaibigan, kahit sa pagkakaibigan, kahit ang dalawang magkaibigan, kung hindi ang pag-ibig ng Panginoon ang namamagitan, wala pa rin yan. Madali yan siyang mapatid. Sa atin, halimbawa, dito sa church, kung hindi involved si Lord sa ating mga relasyon, madali lang din yan. Ma-open ka lang sa akin, wala ka na dito. Tama po ba yun? Pero kung ang involvement si Lord, ang divine na nag-connect, na meron sa puso natin, Panginoon, ang taong ito binigay mo sa akin. At sa inyo naman, ang Panginoon, ang taong ito binigay mo sa akin. For sa mutual na kapakinabangan upang ako ay lumago, upang ma-enhance ang kaloob ko, Panginoon, then God is involved. Amen. Divine connection. Pero kung walang ganon, madali lang yan. Maputol. Dahil ito pa po ba kayo? So sa church, meron tayong vision at sama-sama tayo mananampalataya at magtutulungan tayo.
sa vision na binigay ng Panginoon sa atin. Amen? Amen.